Kahit saang lupalop ka pa ng mundo, hahanapin kita. Lintik lang ang walang ganti. Oras na malaman ko na gagamitin mo ang itim na karunungan. Hindi ako magdadalawang isip na tapusin ka. Anong karapatan mong pagsabihan ako ng ganyan? Anak lang kita. Bago tayo tumuloy sa kwento natin ngayon mga kabaryo, gusto ko lang humingi ng konting pabor sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa channel natin. Pindutin lamang po ang subscribe button at ishare na rin ang video na to. Yun lang naman mga kabaryo. Maraming salamat. Ituloy na natin ang kwento. Sa isang liblib na baryo, may mag-ina na ang hanap buhay ay ang pagtitinda ng niyog. Ngunit dahil sa isang pangyayari, ay natuklasan ng anak ang tunay na katauhan ng kanyang ina. Ako po si Jude at heto ang aking kwento. Taong 1994, Bariles, Cebu. Sa mga panahong ito ay nasa edad 15 anyos pa lamang ako. Alas 4 pa lamang ng umaga ay inihahanda ko na ang mga niyog at buko sa kariton para sa buong araw na paghahanap buhay. Habang ang aking ina na si Marta ay naghahanda naman ng aming agahan. 5 ang miyembro ng aking pamilya. Bali, ako ang nakakatandang anak at parehong babae na ang sumunod. Ang aking kapatid na sina Monica at Annabel ay pawang nasa elementarya pa, habang ako ay hindi na nakatuntong ng sekundarya gawa nga ng sobrang kasalatan ng buhay. Mas pinili ko na tumulong sa aking ina sa pagtitinda ng niyog, habang ang aking ama, na itago natin sa pangalang Antonio, ay isang katiwala ng lupain. Sa liit ng kinikita ng aking ama ay hindi man lang ito sapat sa pang-araw-araw naming pamilya. Kung aasa lamang kami kay ama, ay tiyak na magiging kawawa ang mga kapatid ko. Di bali na lang na ako ang walang edukasyon, basta makatapos silang dalawa. Hindi rin naman ganoon kalaki ang kinikita namin sa niyog dahil inaangkat pa namin ang mga ibibenta. Pero gayon pa man, kahit papaano ay may naitatabi ako at iniipon ko yon para sa aking 2 kapatid. Nakakayaman, pero masasabi ko na walang pangarap sa buhay ang aming padre de pamilya. Itay, bawas-bawasan nyo naman ang pag-iinom. Kulang na nga ang kinikita mo, inuubos mo pa sa tuba. Wika ko sa aking ama. Anong karapatan mong pagsabihan ako ng ganyan? Baka nakakalimutan mo, anak lang kita. Tugon naman dito. Ganyan naman kayo lagi. Ang liit ng tingin mo sa amin. Muli kong wika sa kanya. Isang suntok ang natanggap ko mula sa aking ama dahil sa pagsagot ko sa kanya ng pabalang. Agad namang pumagit na si inay at inawat ang aking ama. Pero hindi ko naman pinagsisisihan ang aking ginawa dahil nagsasabi lang naman ako ng totoo. Iyon na kasi ang nakamulatan ko sa aking ama. Panayreklamo naman sa sawa na siya sa pagiging mahirap pero panay din ang inom ng alak. Kasalanan mo ito, Marta, kung bakit tayo naghihirap. Wika ni ama sa aking ina. Sinisi na naman niya si nanay sa mga sandaling yon. Ewan ko ba kung bakit tumatahimik lang si nanay sa tuwing sinasabihan siya ng ganoon ni tatay. Naglatag na lamang ako ng banig upang itulog ko na lang ang sama ng loob. Nang ako'y magising ay nakita ko si nanay na nagpapaningas na ng apoy upang magluto. Nilapitan ko naman ito at tinanong, Inay, bakit kayo lagi ang sinisisi ni tatay sa ating kalagayan sa buhay? Tanong ko rito. Hindi naman ako sinagot ni nanay. Bagkos sinabihan niya ako na huwag nang pansinin ang mga sinasabi ng aking ama.
Dala lang daw yon sa kalasingan. Gayunpaman, ipinagpatuloy ko na lang ang gawain. Wala rin namang mangyayari kung didibdibin ko pa si tatay. Bandang 5:30, nagtulak na ako sa kariton habang si nanay ay nakasunod lamang sa akin. May isang gasera sa unahan ng kariton bilang ilaw namin dahil madilim pa ang paligid. Nang may nakasalubong kami na isang ale, nakabalabal ito. Bahagya naman akong nagulat dahil lumitaw na lamang ito sa aming unahan. Wala kasi itong dalang ilaw. Sinambit nito ang pangalan ng aking ina. Inabisuhan naman ako ni nanay na mauna na daw ako sa bayan at susunod na lamang siya. Magkasamang bumalik si nanay sa bahay at ang aling yon. Inisip ko na lamang na baka may mahalagang pag-uusapan ng dalawa. Maliwanag na ang paligid nang makarating ako sa bayan. Ang aming pwesto kapag umaga ay nasa tapat ng palengke at sa hapon naman ay nasa tapat ito ng paaralan. Ilang saglit pa ay dumating na si nanay. Ayon sa kanya, nagpapagawa ng damit ang ale. Kumbaga sideline din kasi ni nanay ang pagiging mananahi. Ngunit nagtaka naman ako kung bakit sa madaling araw pa talaga nagpunta ang babaeng iyon. Nais ko pa sanang magtanong ngunit natigil na ito dahil sunod-sunod na ang bumibili. Naghahanap buhay lang ako at walang ibang gusto kundi makatulong sa pamilya. Ngunit hindi talaga may iwasan ang pangyayaring susubukin ka ng pagkakataon. Habang nagtutulak na ako ng kariton na may konting natirang nyog ay may 4 na kalalakihang humarang sa akin. Di hamak na mas malalaki ito kesa sa akin. Sa itsura at kilos ng mga ito ay alam ko na ang pakay. Napayuko at napapikit na lamang ako. Hindi na rin ako makakatakas kapag tumakbo dahil sobrang lapit na nila sa akin. Tiyak mahabol lang nila ako. Sinubukan kong magmakaawa na kung maaari ay wag nilang ubusin ang kinikita naming mag-ina sa buong araw. Nauna ako dahil may binili pa si nanay sa palengke. Ako na mismo ang nag-abot ng pera sa pag-aakalang hindi na nila ako sasaktan. Ngunit sa pag-abot ko ng pera ay agad naman akong sinuntok ng isa at sumunod na rin ang lahat. Kahit nakabulagta na ako ay pinagsisipa pa rin nila ang aking katawan. Hanggang sa narinig ko na lamang si nanay na sumisigaw at pinagmumura ang mga tulisan. Nagsipagtakbuhan naman ito at agad naman akong inalalayan ni nanay upang makatayo. Kahit masakit ang katawan, ay hindi ko hinayaan na mag-isang magtutulak ng kariton ng aking nanay. Sa pagdating namin ng bahay, ay ginamot agad ni nanay ang aking mga sugat. Habang tinatanong niya ako kung kakilala ko ba ang mga yon. Umiling naman ako tanda ng walang kaalaman ni isa sa mga nambugbog sa akin. Sa pagdating ni tatay, imbis na mag-alala, ay sinisipa ako sa nangyari. Sinayang ko lang daw ang salaping pinanakaw ko sa mga lalaking iyon. Sinuway naman siya ni nanay na tigilan na ang mga walang kwentang pananalita. Hindi na lamang ako umimik para hindi na mauwi pa sa gulo ang gabing yon. Lumipas ang ilang araw kabaryo. Nabalitaan ko na lang na ang 4 na kalalakihan ay sabay-sabay na namatay. Ayon sa kwento, nakaramdam daw ang mga ito ng panghihina ng mga kalamnan at buto. Hindi na makabangon at hindi na rin halos makagalaw. Hanggang isang gabi ay laking pagtataka ng pamilya dahil nagtutunugan daw ang mga buto nito na animoy na babali.
At sa bawat paglagotok ng buto ay matinding sigaw at sakit ang nararamdaman ng biktima hanggang sa bawian na ito ng buhay. Samantala, ang binabantayang lupain ni tatay ay may mga tanim na mangga. Nasa 3 hektare din ito. Hitik na itik ito sa bunga at ilang linggo ay aanihin na ito. Isang gabi, habang nakikipag-inuman si tatay sa kanyang mga kaibigan, ay may nabuong plano na pala ang mga ito. Ang kulang na lang ay ipaalam nila ito sa aking ama. Noong una ay tila pumapalag pa ang tatay ko. Ngunit sa pilit na pang-eengganyo ng mga kaibigan at nang marinig na hati-hati sila sa kikitain, ay napapayag na rin ang tagabantay. Balak kasi nilang nakawin ang mga bunga ng mangga. Pero hindi naman nila ito uubusin upang hindi mahalata. Bali na sa 5 magkakasama sila. Walang ibang gagawin ang aking ama kundi samahan ng mga kaibigan at ituro kung saan pwede kumuha ng mga bunga. Sa sumunod na gabi ay isinagawa na nga nila ang pagnanakaw. Sa umaga pa lang ng araw na iyon ay tinalian na ni tatay ang katawan ng puno na pwedeng pagnakawan ng kanyang mga kasama. Naituro na rin niya kung gaano karami lang ang kunin bawat puno. Ang buong taniman ay may nakabakod na alambre na mas mataas pa sa tao at 4 lamang ang labasan nito at ang 3 ay binubuksan lang kapag anihan na. Ang hawak na susi ni tatay ay yung isang labasan lang. Ang unang subok nila sa pagnanakaw ay nagtagumpay. Ang mga kaibigan na ni tatay ang bahala sa pagdispatcha at doon nila ito ibibenta sa kabilang bayan. Ang nakuhang parte naman ng aking ama ay halos katumbas sa 2 linggong sahod nito, kaya abot hanggang tenga ang ngiti niya. Gaya ng inaasahan ay napunta lang din lahat sa bisyo ang perang kinita niya mula sa nakaw. Gabi-gabi ring lasing si tatay at pasuray-suray na sa pag-uwi. Nagtitinginan na lang kami ni nanay sa tuwing umuuwing lasing ang padre de pamilya. Sa pagdating ng anihan ay nagtaka naman ang amo ni tatay na si Rolando dahil hindi tumugma ang inaasahan niyang kita sa 1 hektaryang nakuha ang mga bunga. Naibahagi niya ito sa aking ama, pero hindi naman pinagdududahan ang tagabantay dahil ilang taon na rin itong nagseserbisyo. Kung sa bagay, hindi naman nakakaapekto ang pagbaba ng benta sa buong taniman. Tila ba nabunutan ng tinik si tatay dahil hindi rin halos binigyang pansin ni Rolando ang pagbaba ng benta. Samantala, tulak-tulak ko ang kariton at patungo naman ako sa inaangkatan namin ng nyog. Nasabi sa akin ni Mang Toto na may isang lalaki daw na nagtanong sa kanya at hinahanap si nanay noong isang araw. Hindi naman ito nagpakilala pero naituro ni Mang Toto kung saan nakatira ang aking ina. Hindi ko naman pinag-isipan niyon ng masama dahil ang iniisip ko ay baka magpapatahi lang. Bago ko umalis ay naitanong ko kay Mang Toto ang itsura sa lalaking naghahanap kay nanay. Ayon dito, nasa linya ng 50 na raw ito. May kahabaan ang balbas at buhok. Nakasalakot din ito at may kwintas na tila gawa sa bakal na kulay itim. Sa aking pagdating ng bahay ay nakita ko naman si nanay na nagtatahi gamit ang makinang panahi. Nawala na rin sa isip ko ang nabanggit ni Mang Toto dahil sinasalansan ko agad ang mga nyog sa silong ng bahay. Nang ako'y matapos ay tinanong ko si nanay kung siya ba o ako ang susundo sa aking mga kapatid na sina Monica at Annabel.
Batid ko na hindi ako naririnig ni nanay na tila may malalim na iniisip kaya nakatatlong beses pa ako sa pagtatanong bago niya ako tuluyang sagutin. Ang sabi pa nito na ako na lang muna ang susundo. Habang pauwi na kami ng aking mga kapatid, ay panay saway naman ako sa kanila dahil nagtatakbuhan sila at nagkukulitan. Kukuha na sana ako ng sanga upang gawing pamalo ko sa kanila nang may nasipat akong isang lalaki na kahalintulad sa inilarawan sa akin ni Mang Toto. Para bang may kinukuha ito sa may ugat ng isang puno. Gawa nga ng ingay ng aking mga kapatid, ay napalingon ang lalaki sa aming direksyon. Tumitig ito sa akin at tumango naman ako bilang pagbibigay galang. Pinutol ko ang isang sanga at tinakot ang mga kapatid na papaluin ko sila. Sa pagdating ko naman ng bahay kabaryo, ay nasa kusina si nanay na nagluluto. Binanggit ko sa kanya ang sinabi sa akin ni Mang Toto. Pati na rin ang lalaking nakita ko sa gilid ng daan. Hindi tumugon ang nanay. Bagkus nagwika siya na ako na ang magtutuloy sa kanyang niluluto. Pumasok naman siya sa kwarto at ilang minuto ron na nanatili. Napapailing na lamang ako sa ikinikilos ni nanay. Ilang araw ko na rin kasing napapansin na tila may iniisip palagi ang aking ina. Habang kumakain kami ng hapunan, ay pinaalalahanan kami ni nanay na matulog ng maaga. Tumugon naman si Monica na wala namang pasok kinabukasan kaya maglalaro daw muna sila ni Annabel sa may kamalig. Iyon kasi ang nakasanayan nila kapag Biyernes at Sabado ng gabi. Subalit medyo tumasagad ang boses ni nanay at sumunod na lang sa nais nito. Tuwing Sabado at Linggo ay ako lang ang nagtitinda dahil walang may iwan na kasama ng aking mga kapatid. Pero sa araw na iyon ay hindi muna ako nagtinda dahil aayusin ko pa ang kudkuran ng niyog at hahasain ko din ito. At habang ginagawa ko iyon, ay naglalaro naman ang aking mga kapatid sa bakuran. Hanggang sa nilapitan nila ang isang lalaki na nasa labas ng bakod. Agad din naman akong lumapit dahil namumukhaan ko iyon. Ito ang taong naghahanap sa aking ina. Mawalang galang na po. Ano pong kailangan nila? Pagtatanong ko dito sa lalaki. Ito ba ang bahay ni Marta? Tanong naman ito sa akin. Nanay po namin siya. Bakit po? Muli kong sagot dito. Sige, salamat. Bigla namang nagpaalam ang lalaki at tumalikod at umalis na lang matapos nitong magsalita. At dahil sa aking pagtataka, pinuntahan ko si nanay sa likod bahay na naglalaba na. Nang marinig ni nanay ang aking sinabi tungkol sa lalaking iyon ay agad siyang tumayo at sinipat niya ang aking katawang mula ulo hanggang paa. Kasunod nito ay dali din niyang pinuntahan ang aking mga kapatid at iyon din ang kanyang ginawa. Tinanong ko naman siya kung bakit sinuri ang katawan namin. Ngunit tumugon lamang si nanay na wag na daw kaming lumapit at makipag-usap sa taong yon. Talagang nagugulan na ako nito, kabaryo. Kaya naman inusisa ko si nanay. Subalit nagalit lamang siya at wag na raw akong magtanong at basta sundin na lang ang kanyang inuutos. Samantala, dumating na naman ang anihan para sa 2 ektarya ng taniman. Si tatay na mismo ang nagbahagi nito sa mga kaibigan niya. Nagtinginan sila at napangisi na lamang. Tila ba alam na nila kung ano ang gagawin. Mukhang sulit na sulit ang kinita mo noong 1 buwan, paring Antonio ah.
Wika dito ni Elmer. Kung gusto nyo, dagdagan pa natin eh. Sagot naman dito ni tatay. Nagtatawa na naman ang magbabarkada habang nasa inuman. Isa na namang nakawan ang kanilang gagawin. Kinabukasan ng gabi ay muling nag-operasyon ng 5. Dating gawi at dating estilo. Subalit doble na ngayon ang kanilang ninakaw kumpara sa nakaraan. Pagsapit ng umaga ay nagulat ang tagabantay ng lupain dahil natanaw niya si Rolando na paparating na sa lugar. Hindi naman siya nagpahalata at umaktong normal lang. Kinumusta ng amo ang buong lugar at tumugon naman si tatay na wala naman daw problema at nalinis niya na ang buong lugar para sa darating na anihan. Matapos ang ilang minuto ay umalis na rin ang amo niya. Bumalik na rin si tatay sa may kamalig. Linggo ng umaga, hindi muna ako nagtinda kabaryo dahil sumama ang pakiramdam ko. Naabutan kasi ako ng ulan noong nakaraang araw. Habang nakaigalang ako, ay nasipat ko si nanay na biglang tumakbo palabas. Pinilit ko naman na bumangon at sinilip ko ang labas. Nakita ko si nanay na hawak-hawak ang 2 kong kapatid na naglalaro sa bakuran. At dito nasipat ko rin ang lalaking naghahanap noon kay nanay. Tila ba pinoprotektahan ni nanay ang aking mga kapatid. Sa itsura nila ay para bang nagtatalo sila dahil napakaseryoso ng lalaki at si nanay ay dinuduro niya na ito. Nang ako'y nasa balkonahin na, ay tinawag ko ang aking mga kapatid. Agad naman silang lumapit sa akin. Sumulyap ang lalaki sa akin at ang huling salita na narinig ko ay, "Hindi pa tayo tapos, Marta." Nang umalis ang lalaki ay bakas ko sa mukha ni nanay ang labis na pag-aalala. "Inay, sino bang lalaking yun? Bakit kayo nagtatalo?" Pagtatanong ko dito. Marahang pumanhik ng bahay si nanay na wala siyang magawa kundi ang magsalita. Ayon sa kanya, ang lalaking iyon daw ay si Norman at isa itong mambabarang. Kaya ganoon na lamang ang kanyang reaksyon dahil delikado ang taong ito. At kaya daw siya hinahanap ni Norman dahil balak nitong gumanti sa ginawa ni nanay noon na itinuro niya si Norman sa isang albularyo. Kaya naman binalaan ako ni nanay na mag-ingat at huwag lumapit sa taong yon. At kapag nakita ko daw, ay agad na akong lumayo. Dahil sa aking nalaman, ay nasa bingit ng peligro ang aming pamilya. Pagsapit naman ng hapon ay gumawa na ako ng paraan. Bumubuti na ang pakiramdam ko noon kaya nagpaalam ako kay nanay na may pupuntahan lang. Bakas sa kanyang muka ang pag-aalala. Ngunit nangako ko na mag-iingat naman. Dali-daling kinuha ni nanay ang itak at ipinadala sa akin. Huwag daw akong mag-aatubiling gamitin ito kay Norman kapag may ikinilos na hindi maganda. Lalo na daw kapag nakita ko na nag-uusal na ito. Hindi na rin kasi bago sa akin ang usapin ng barang at kulam dahil may nangyayari talagang ganito sa aming lugar. Gayunpaman, ang aking sadya talaga ay itong si Tandang Ramil, ang kilalang albularyo sa aming lugar. Sa pagkakaalam ko, ay hanggang 3:00 lang siya ng hapon manggagamot. Kaya tamang-tama, wala nang pasyente sa kanyang bahay sa mga oras niyon. Naabutan ko na nagkakape ang matanda
habang nakaupo ito sa maliit na silya sa kanyang bakuran. Oh, ikaw pala yan, Jude. Halika at pumasok ka muna. Wika dito ng albularyo. Magandang hapon po, Mang Ramil. Tanong ko naman sa kanya. Ano bang maipaglilingkod ko sa'yo, iho? Muling tanong nito sa akin. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa sa aking sadya. Nang mailad ko kay Mang Ramil ang lahat, ay humingi rin ako ng payo. Hindi naman ako binigo ng albularyo. Upang magkaroon kami ng pangontra sa barang, ay kailangan naming maglagay ng asin sa isang malinis na papel o tela. Siguraduhin hindi ito matatapon at ilagay ang binalot na asin sa bulsa o itali ito sa bewang. Ayon pa sa matanda, bumalik daw ako pagkalipas ng 3 araw dahil bibigyan daw niya ako ng habay at para na rin sa aking pamilya. Labis naman ang aking tuwa at pasasalamat sa albularyo. Hindi na rin ako nagtagal at bumalik na ako ng bahay. Pagdating ko ay masaya kong sinabi kay nanay ang nangyari. Ngunit seryosong nagtanong si nanay kung may iba pa bang sinabi ang matanda. Animoy may nais malaman pa si nanay. Umiling naman ako na iyon lang ang napag-usapan namin dahil pansamantala lang ang pangontrang ibinigay nito. Gumawa na lamang ako ng kaperasong sisidlan na gawa sa tela at tinahi ko ito. Ang para sa aking mga kapatid ay nilagyan ko ng tali para sa kanilang bewang. Binigyan ko rin si nanay at sinabi ko na isilid na lamang niya sa kanyang bulsa. Kinabukasan, bago umalis si tatay patungong trabaho, ay inabot ko naman sa kanya ang tela na mayroong lamang asin. Tay, maaari niyo bang ilagay ito sa bulsa? Pangontra yan sa barang at kulam. Wika ko rito sa aking ama. Pangontra baka mo sa kulam? Natatawang sambit naman dito ng aking ama. Oo, itay. Wala naman mawawala kung dadalhin niyo yan, di ba? Muli kong turan sa kanya. Talaga lang ha, pangontra sa kulam. Muling sambit dito ni tatay. Tinanggap ni tatay ang tela ngunit itinapon niya ito sa labas at tuluyan na siyang umalis. Lumapit naman si nanay at sinabing hayaan ko na daw. Dahil sa ginawa ng aking ama ay nasaktan ako. Siya lang naman ang inaalala ko tapos ganito lang ang gagawin. Kahit mataas na ang araw ay niyaya ko naman si nanay na magtinda na lang kami sa bayan. Maayos na kasi ang pakiramdam ko. Lumipas ang 3 araw ay pinuntahan ko na itong si Mang Ramil pagka-uwi ko mula sa bayan. Dito ibinigay niya sa akin ang 5 habay na nakapaloob sa basyo ng bala ng baril. May mga tali na rin ito para sa bewang. Binigyan ko naman ng 5 buko si Mang Ramil. Naku ay nag-abala ka pa. Pero maraming salamat dito. Nakangiting wika nito sa akin. Maraming salamat din sa tulong niyo, Mang Ramil. Tugon ko naman dito. Jude, iyo, mag-iingat ka. Kayo ng inyong pamilya. Lalong-lalo na ang mga kapatid mo. Muling sambit dito ng albularyo. Sige po, Mang Ramil. Salamat po ulit. Pagpapaalam ko naman sa kanya. Ewan ko ba, kabaryo, pero pakiramdam ko may ibang ibig sabihin sa akin ang sinabi ni Mang Ramil. Pero buo naman ang tiwala ko sa ibinigay na proteksyon ng albularyo. Kaya pagdating ko ng bahay ay inilagay ko agad sa bewang ng aking mga kapatid ang habay. Ang isa ay isinuot ko na rin at ibinigay ko kay inay ang 2. Bahala na si nanay na magbigay sa mga kapatid ko
at kay tatay. Kinabukasan ay nalaman ko na lang na hindi talaga sinuot ni tatay ang habay. Sadyang hindi siya nakikinig sa mga punto ko dahil anak lang ako. Hinayaan ko na lang yon, kabaryo. Ang dasal ko na lang ay hindi mapahamak si tatay. Lalo pat siya lamang ang mag-isa sa lupaing binabantayan. Lumipas pa ang isang buwan, kabaryo. Laking pasalamat ko na lang dahil ni anino ni Norman ay hindi ko na nakita. Marahil ramdam nito na may mga pangontra na kami. Paminsan-minsan ay dinadalaw at binibigyan ko ng buko itong si Mang Ramil. Samantala, natapos na ang ikatlong anihan. Doon na kinompronta ng may-ari ng taniman itong si tatay dahil palaki ng palaki ang naging kulang sa kanyang kita. Hindi lamang daw ito nagsalita sa ikalawang ani at sa pangatlo ay mas lumaki pa ang bawas. Alam mo, Antonio, napakalaki ng pagtataka ko dahil sa loob ng maraming taon na pagserbisyo mo ay ngayon lang to nangyari. May kinalaman ka ba dito? Mariing pagtatanong dito ni Rolando. Naku po sir, wala po. Baka hindi lang siguro ganong karami ang bunga kaya nagkaganon. Turan naman dito ni tatay. Pinatingnan ko kasi ang mga puno at nakitang may mga marka na pinitas ang ibang bunga. Muling sagot dito ng matanda. Kahit ibala yata sa kanyon si tatay, ay hindi talaga siya aamin. Wala namang ibang pagdududahan si Rolando dahil si tatay lamang ang labas-pasok sa lupain at imposibleng hindi niya malalaman kung may nagnanakaw. Hindi na lamang pinalaki ni Rolando ang akusasyon at hindi rin tinanggal sa trabaho itong si tatay. Sa muli ay tila nabunutan na naman siya ng tinik at naisahan na naman niya ang kanyang amo. Pero yun ang inaakala niya. Dahil sa paglipas pa ng isang linggo ay biglang nagkasakit itong si tatay. Buong akala ko ay simpleng trangkaso lamang ngunit may napansin ako na parang nagbubulungan ang aking mga magulang. Nang sumapit ang hating gabi, ay nagising ako dahil sa mahinang ungol ni tatay. Mga ungol na nagpapahiwatig ng paghihirap sa nararamdaman. Marahan akong bumangon at nagtungo sa kwarto ng aking mga magulang. Hindi na isara ng buo ang pinto kaya sumilip ako. Sa maniwala man kayo o sa hindi, kabaryo, biglang nawala ang antok ko dahil sa aking nakita. Nakahiga sa kama si tatay at namimilipit sa sakit ang mukha habang si nanay nakaupo at nakatalikod sa pinto. Kitang-kita ko ang pag-angat baba ng isang manika na gawa sa dayami. Korting lalaki ang manikang hawak ni nanay. Nakakarinig din ako ng may hinang usal mula sa aking nanay. Sa tanang buhay ko, kabaryo, ay ngayon ko lang ito nakita na ginagawa ni nanay. Para bang nagsasagawa ito ng ritual. At isa pa, sa ikinagulat ko ay ang kandilang itim na nakatirik sa ulo ng isang bungo ng hayop. Ilang saglit pa ay tinanggal na ang kumot sa katawan ni tatay at tumambad sa akin ang mga sugat sa kanyang tiyan at tagiliran na may naglalabasang mga uod. Isa-isa itong kinuha ni nanay at isinilid sa isang basyo na lata na nasa sahig. Matapos nito ay tinapalan niyo ng mga dahon. Sa sandaling yun, kabaryo, ay mukhang umayos ang pakiramdam ni tatay. Ang buong akala ko
ay tapos na si nanay sa kanyang ginagawa. Ngunit hindi pa pala. Muli niyang hinawakan ang manika at may sinulid siyang tinali dito. Dumampot siya ng isang pirasong uod at itinali niya sa kabilang dulo ng sinulid. Muli din siyang nag-usal at dahan-dahan niyang hiniwa ang tiyan ng manika at isinilid sa loob ang buhay na uod. Tinahi niya ito ng marahan at walang tigil sa pag-usal. Makalipas ang ilang minuto, ay inilagay niya sa isang maliit na kahon ang manika at tinalian ito ng baging. Itinirik sa ibabaw nito ang itim na kandila. Batid ko na nagliligpit na si nanay kaya dahan-dahan na akong bumalik sa aming kwarto. Hindi ko alam kung ano ang iisipin sa aking nakita. Pero pakiramdam ko, itim na mahika ang ginagawa ng aking ina. Hindi ko lubos maisip na may kakayahan palang ganun ang aking ina. At kahit minsan ay hindi ko siya nakitaan ng kakaiba. Isang simpleng tao, mananahi at nagtitinda lamang ng niyog ang aking ina. Sa 4:00 ng madaling araw ay nagising na ako. Gaya ng dati. Nagluluto na si nanay sa mga oras na yon. Inabisuhan ko si nanay na titingnan ko lang si tatay. Tumango naman ito at sinabihan pa ako na huwag maingay dahil baka magising pa. Sa pagpasok ko sa kwarto ay wala na doon yung kahon na may kandilang itim na nakatirik. Malinis ang loob at mahimbing na natutulog si tatay. Mukha na ring magaling na ito. Wala talagang bakas na naiwan at parang walang ginawa dito si nanay. Pasimple ko namang inoobserbahan ang mga kilos ni nanay pero wala talagang kakaiba. Sigurado naman ako nagising ako at hindi ako nananaginip kagabi. Nang matapos ko na ang pagkakarga ng mga nyog sa kariton, ay sinabihan ako ni nanay na hindi siya makakasama sa akin dahil walang mag-aalaga sa aking ama. Pinagpahinga na rin niya ako dahil uusad na lamang daw ako kapag maliwanag na. Lumabas na ako ng bahay dahil tirik na ang araw ng oras na iyon. Ngunit inutusan ako ni nanay na puntahan ang bahay ni Ginoong Rolando at sabihin nito na hindi muna makakapasok si tatay dahil meron itong sakit. Nasa bayan kasi ang bahay ng amo ni tatay. Ginawa ko naman ang utos niya at nakapagtatakang hindi man lang nag-alala o nangamusta itong si Rolando sa kalagayan ni tatay. Bagkus, tumango lamang ito at nagwikang pabalikin agad sa trabaho kapag magaling na. Marahil ganoon talaga kaliit ang tingin ng mayayaman sa kanilang trabahador. Pakiramdam ko, walang pakialam si Rolando kung anuman ang mangyari sa aking ama. Bumalik na lang ako sa aking pwesto at nagpatuloy na sa pagtitinda. Habang naglilinis na ako sa paligid at nag-aayos na, para umuwi ay biglang dumating naman itong si Norman. Hoy bata, sabihin mo sa nanay mo na hindi pa kami tapos at humanda siya sa akin. Galit na wika dito ni Norman. Teka lang po, ano po ba ang kasalanan ni nanay sa'yo? Pagtatanong ko dito. Tignan mo itong ginawa ng nanay mong mangkukulam sa akin. Lintik lang ang walang ganti. Muling sambit nito. Tumalikod at umalis na itong si Mang Norman. Ipinakita niya sa akin ang mga sugat na nasa kanyang tiyan. Animoy napaso ito ng apoy. Pulang-pula at mamasa-masa pa. Biglang bumalik sa alaala ko ang pagbaon ni nanay ng uod sa tiyan ng manika.
At natigilan rin ako sa sinabing mangkukulam daw ang aking ina. Habang pauwi na ako ay pinagtagpi-tagpi ko ang lahat. Ang mga pangyayari na nag-umpisa ito noong misteryosong namatay. Ang mga kalalakihang humarang sa akin. Ang pagpapakita ni Norman at ang mga kakaibang kinikilos ni nanay. At base na rin sa aking nakita noong gabi, ay nagbibigay dahilan pa iyon sa aligasyon ni Norman sa aking ina. Isang mangkukulam si nanay. Bagay na ayaw kong tanggapin ngunit may malaking bahid ng katotohanan. Masama ang aking loob at gustong-gusto ko nang tanungin si nanay. Sa aking pag-uwi ay naabutan ko naman si nanay na nagwawalis sa may bakuran. Pumasok na ako ng bahay. May nakasalang sa kusina at gumagawa ng takdang aralin ng aking mga kapatid. Nakita kong kalahating bukas ang pinto sa kwarto ng aking mga magulang. Sinilip ko yon at nakita kong nakasandal sa dingding si tatay at nagbabasa ng dyaryo. Lakas loob naman akong bumaba at tanungin itong si nanay ng diretso. Noong una ay umiiwas siya ngunit nang humarap sa akin si nanay ay umiiyak na ito. Bigla akong nakaramdam ng pagkaawa ngunit inamin ni nanay na isa nga siyang mangkukulam. Para naman akong binuhusan ng malamig na tubig kabaryo mula sa aking narinig. Ayon kay nanay, matagal ng panahon na itinigil niya na ang gawain ng isang mangkukulam. Noong nasa 5 taong gulang pa lang ako, ay nakatira kami sa San Remigio. Maganda raw ang buhay namin noon dahil sa pagiging bayarang mangkukulam ni nanay. Subalit, nakatagpo siya ng katapat. May biniktima si nanay ngunit nagpatulong ito sa isang mambabarang at silang dalawa ang nagharap. Ang mambabarang na iyon ay walang iba kundi itong si Norman. Natalo ni nanay si Norman ngunit alam niya na hindi ito titigil hanggat hindi nakakaganti. Sa takot ni nanay na baka madamay pa ako, ay nakiusap naman siya sa aking ama na lumipat na sila ng lugar. Kaya naman napadpad kami dito sa Barile. Lugar ito ng aking ama. At simula nun ay itinigil na ni nanay ang kanyang gawain. Dahilan upang unti-unti kaming naghirap at ikinagalit ito ni tatay. Nais kasi ni tatay na ipagpatuloy ni nanay ang gawain ngunit umayaw na talaga ang aking ina. Nang mangyari sa akin ang pambubugbog ay hindi naman napigilan ni nanay ang kanyang galit kaya kinulam niya ang mga lalaking nambugbog sa akin. At gano'n na lamang ang takot niya nang malaman niya na may naghahanap sa kanya. At base sa itsura ng naghahanap ay malaking posibilidad na si Norman nga iyon. At sa unang salta ni Norman sa aming bahay ay sinuri niya agad ang aming mga katawan dahil baka may itinanim na barang si Norman. At ang huli, nadiskubrihan ni nanay na ipinabarang pala si tatay at ang may gawa nun ay walang iba kundi si Norman. Hindi sigurado si nanay kung inutusan ba si Norman o siya lang mismo ang nagdesisyon nito. Halos sumakit ang ulo ko sa aking mga nalaman. Nasa gitna na pala kami ng labanan sa pagitan ng mangkukulam at mambabarang. Kaya naman ganoon na lamang kung sisihin ni tatay itong si nanay ukol sa aming paghihirap. Pero sa kabila nun, ay hindi ko pa rin magawang magalit kay tatay. Lalo pa ngayon na biktima siya ng barang. Pagkagising ko naman kinabukasan ay wala akong ganang magtinda dahil sa nakakabaliw na
katotohanang aking nalaman. Gayunpaman, nagpaalam pa rin ako sa aking ina na may pupuntahan lang. Naisip ko ang isang tao na may direktang alam sa mga bagay na ganito, kaya tinungo ko na ang bahay ni Mang Ramil. Tiyempo naman na sa araw na iyon ay hindi tumatanggap ng pasyente ang matanda, kundi sa araw lamang na Lunes, Miyerkules at Biyernes. Dito inilahad ko sa albularyo ang aking mga natuklasan at nagulat ako sa kanyang sinabi. Alam mo, iyo, noong unang nasilayan ko ang iyong inang si Marta, ay alam ko na agad na isa siyang mangkukulam. Hindi makakaligtas sa akin ang mga nilalang na may kapangyarihang itim tulad ng aswang, barang, elemento at kulam. Mahabang paliwanag dito ng albularyo. Ayon pa sa matanda, nakiusap daw noon ang aking ina na huwag siyang pagdiskitahan ng matanda dahil itinigil niya na ang pangkukulam. Naniwala naman itong si Mang Ramil dahil totoo naman talaga na hindi na nangungulam itong si nanay. Ilang buwan din daw niyang inobserbahan ng palihim si nanay dahil hindi daw magdadalawang isip si Mang Ramil na wakasan ang buhay ng aking ina kapag ito daw ay may pinaslang gamit ang aral ng kulam. At malaki din ang duda ni Mang Ramil na si nanay nga ang may gawa sa mga lalaking taga-kabilang baryo. Inamin na rin sa akin ni Mang Ramil na hindi basta-basta mangkukulam ang aking ina dahil taglay nito ang bertud ng sinaunang mangkukulam. Habang hawak daw ito ng aking ina, ay hindi siya basta-basta na lang matatalo kahit pa aswang ang kalaban niya. Dahil katumbas daw ng bertud ang kapangyarihan ng sinukuan sa karunungan ng kanan. Sa aking nalaman ay mas tumindi ang naramdaman kong takot, lalo na para sa kaligtasan ng aking mga kapatid. Paano na po ito, Mang Ramil? Baka madamay ang mga kapatid ko. Uwi ka ako rito. Sa palagay mo ba ay hahayaang mangyari iyon ng inyong ina? Tignan mo nga ang ginawa niya sa mga nambugbog sa'yo. Sambit naman dito ng albularyo. Naiintindihan daw ni Mang Ramil ang ginawa ni nanay sa mga lalaking iyon. Dahil ang isang ina ay gagawin ng lahat para may pagtanggol ang anak at walang kapantay ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang mga anak. Binali ni nanay ang kanyang pangakong ititigil na ang pangkukulam ng dahil sa akin. Nakiusap naman ako kay Mang Ramil na kung pwede ay tingnan niya ang kalagayan ng aking ama. Bahagyang nag-isip ang matanda at tumugon naman sa aking pakiusap. Nang matanaw na namin ang aming bahay, ay bigla na lamang nagulat itong si Mang Ramil. Diyos ko, naglalaban na ang dalawang demonyo. Wika dito ng albularyo. Nagmadali na kaming pumanhik ng bahay. Sa pagbukas ko ng silid ng kwarto, ay tumambad sa akin si nanay na nakaluhod at napapalibutan ng mga itim na kandila. Nakadipa ito habang nanginginig at walang tigil sa pag-uusal. Hamang si tatay naman ay namimilipit na sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Itigil mo yan, Marta! Sigaw dito ng albularyo. Dumilat ang mga mata ni nanay na purong kulay itim at matapang na tumingin sa albularyo. Umiling si nanay at tatapusin daw niya ang laban nila ni Norman. Kapag ipinagpatuloy mo pa yan, malalagay sa kapahamakan ng buhay ni Antonio. Muling sambit dito ng albularyo. Dahil sa sinabi nito, ay ibinabana ni nanay ang mga kamay niya
Lumapit na rin itong si Mang Ramil kay tatay at nagsagawa na ito ng ritual. Takot at umiiyak na ako habang nasisilayan ko ang kalagayan ni tatay. Sa paglingon ko sa pinto ay nakita kong dumaan si nanay papalabas habang may hawak na itak. Sinabi ko naman ito agad kay Mang Ramil. Sundan mo ang iyong ina at ako nang bahala dito, sige na. Sigaw nito sa akin. Matapos ko namang marinig yon ay lumabas agad ako ng bahay at tinawag ko si nanay ngunit hindi ito huminto. Nagpatuloy lamang ito sa kanyang paglalakad ng mabilis. Halos magtatanghali pa lamang kaya nakikita ng mga tao ang pagdaan namin ni nanay. Nagtataka ang mga ito dahil tila may susugurin si nanay. Pati ako ay nagtataka dahil hindi ko kayang pigilan si nanay. Para bang ang lakas nito at hindi man lang natinag kapag hinihila ko. Walang imik si nanay pero galit na galit ang makita mo sa kanyang itsura. Wala rin itong pakialam sa mga taong nakakita. Hindi ko alam kung saan kami tutungo dahil hindi naman sumasagot si nanay. Noon ko lang nakitang ganoon kumilos ang nanay ko, kabaryo. Mabibilis at mahaba ang hakbang nito. Halos kalahating oras na. Ngunit hindi man lang napagod si nanay habang ako ay hinihingal na sa kakahabol. May iilang kapitbahay naman kami na sumunod at nakiusyoso. Hanggang tumigil si nanay sa tapat ng isang bahay. Ilang segundo pa ay pinasok na ni nanay ang bahay. Sinipa niya ang pinto at naabutan namin si Norma na nakaluhod ngunit nahihirapan. Nagulat naman ito nang makita si nanay. Tapusin na natin ang mahigit isang dekadang habulan, Norman. Mga katagang narinig ko mula kay nanay at walang pagdadalawang isip ay tinaga mismo ng aking ina ang leeg ni Norman. Hindi naman makalaban o makaiwas ang mambabarang dahil para kasi itong nakapako at hindi makakilos. Lumaylay pa ang ulo ng mambabarang at sa ikalawang pagkakataon ay tinagana naman ni nanay at gumulong sa lupa ang ulo ng mambabarang. Habang ako ay hindi makakilos dahil sa aking nakita, pinaslang ni nanay si Norman at may mga taong nakakita nito. Nang magwakas ang buhay ni Norman, ay nagwala pa itong si nanay. Pinaghahampas niya ng itak ang mga gamit ni Norman. Habang umiiyak ito at sumisigaw, doon ko napagtanto na sa loob pala ng mahabang panahon ay daladala ni nanay ang takot at pangamba para sa kaligtasan ng aming pamilya dahil sa bantang pagbabalik ni Norman. Matapos magkawasak-wasak ang nasa loob ng bahay, ay sinilaban pa ito ni nanay. Napaupo na lamang siya sa may lupa at umiiyak. Hinila ko na ang aking ina dahil lumalaki na ang apoy. Sa aming paglabas ay may iilang katao ang naroroon. Sila ang nakakita sa ginawa ng aking ina. Inalalayan ko naman si nanay sa pag-uwi dahil tila wala na ito sa kanyang sarili. Pagdating naman namin sa bahay ay nasa balkonahin na itong si Mang Ramil. Umupo naman kami ni nanay habang inilahad ng albularyo ang nangyari. Ayon sa kanya, maayos na si tatay. Nakipaglaban si Mang Ramil kay Norman sa espiritual na kombate. Inamin ni Norman na inutusan lamang siya ni Rolando. At inamin rin ng aking ama ang ginawa niyang pagnanakaw sa mga prutas kasama ang mga kaibigan.
Napaiyak na lamang ang aking ina habang kausap itong si tatay. Malaki ang pagsisisi ni tatay sa kanyang ginawang pagnanakaw, pero mas malaki ang kanyang pagsisisi na sa loob ng mahabang panahon ay naging walang kwenta siyang padre de pamilya. Lalo na ang pagsisi niya kay nanay sa aming kahirapan. Napagtanto ko na sa kabila ng mabigat na kalooban ni nanay dahil sa paninisi ni tatay ay hindi ito bumigay at tuluyang iniwan ang pangkukulam, ngunit noong may nangyari sa akin ay hindi nag-atubiling gamitin ulit ng aking ina ang kanyang karunungang itim. Bago sumapit ang gabi ay nagpaalam na si Mang Ramil. Pinagpahinga ko na lang ang mga magulang ko habang naghahanda ko ng hapunan. Bago ko pumasok ng kwarto ay kinausap naman ako ni tatay. Humingi siya sa akin ng tawad at nangakong aayusin niya na ang kanyang buhay. Masaya naman ako dahil sa wakas ay napagtanto na ni tatay ang kanyang mga kamalian. Matapos nito ay lumabas si nanay sa kwarto at nagtungo ito sa balkonahe. Sumunod kami ni tatay bilang panganay na anak, ay karapatan kong malaman ang lahat-lahat. Ayon sa salaysay ng aking mga magulang, nakilala ni tatay ang aking ina habang nagbabakasyon ito sa San Remigio. Napakaganda kasi ng baybaying dagat doon. Nagtagpo ang kanilang landas at naging magkaibigan. Kahit nang malaman ni tatay na pamilya ng mangkukulam ang pinagmulan ni nanay ay tinanggap niya pa rin ito. At malaking pabor para kay tatay ang pagiging bayarang mangkukulam ni nanay. Namana na kasi ng aking ina ang pagiging mangkukulam ng aking lolo na matagal nang namayapa. Iniwan ng aking lolo ang pinakamahalagang gamit ng mangkukulam. Walang iba kundi ang bertud ng sinaunang lahi. Ayon kay nanay, takot ang kapwa mangkukulam sa iyo kapag merong ka nito. Kaya ng bertud na paralisahin ang sinumang nais ng may hawak nito at walang kikilalanin ang bertud kundi ang may nagmamay-ari lang nito. Subalit dapat itong pagkaingatan dahil sa oras na makuha ito ng iba ay tiyak maaari na itong gamitin laban sa dating nagmamay-ari. Ang alam ni nanay, pinagpasapasahan na ito ng kanilang angkan noon pa man. Ito rin ang dahilan kung bakit natalo niya noon ang mambabarang na si Norman. Inamin na rin ang aking ina na hindi siya katulad sa mga tipikal na mangkukulam. Kahit sa alaala lang ng itsura ng tao, ay kayang kulamin nito ni nanay. Dagdag pa ang karunungan niya sa palipad hangin. Aminado si nanay na niyakap niya ang kapangyarihan ng kadiliman upang gawin itong hanap buhay noon. Kaso lang, sa unang pagkakataon ay nakadama siya ng takot para sa aking kaligtasan. Kaya siya bumitaw sa aral at lumayo ng lugar. Ngunit ang anino ng kahapon ay pilit pa rin siyang sinusundan. Ayaw niya na ang pamilya ang magiging kapalit ng kanyang mga kasalanan, kaya pinaslang niya na itong si Norman. Alam kasi niya na makikipaglaban ito kay Mang Ramil at ginamit niya yung pagkakataon upang siya na mismo ang tumapos sa buhay nito. Kung ano man ang mangyayari sa mga susunod na araw, ay malugod niya itong tatanggapin. Lumapit naman ako kay nanay at niyakap. May mga nakakita sa kanyang ginawa at tiyak akong hinahanap na si nanay ng mga otoridad.
Binanggit ko sa kanila na tumakas at lumayo na sa lugar habang may panahon pa. Ngunit umiling lang itong si Nanay Cabarrio. Ayaw na daw niyang takasan pa ang mga kasalanan. Ito na marahil ang kabayaran ng kanyang mga kasalanan. Humiling naman ang aking ina sa akin. Huwag ko daw hahayaang sumama ang tingin ng aking mga kapatid sa kanya. Nangako naman ako sa kanya na sa pagdating ng tamang panahon ay malalaman din nina Monica at Annabel ang lahat-lahat dahil karapatan din nila yon. At ayaw ko namang magsinungaling. Halos wala akong maayos na tulog sa gabing yon, Cabarrio. Dahil umano sa pag-aalala at sa takot na baka may mga pulis na maghahanap kay nanay. 5:00 ng umaga ay nagising na ako. Gaya ng dati, maagang nagluto si nanay para sa aming agahan at sa mga kapatid ko na papasok ng eskwela sa araw na iyon. Hindi ko naman mapigilang maluwa habang tinitingnan ko ang mga inosenteng kapatid na walang kamalay-malay sa mga pangyayari. Panay sulyapan lang kaming tatlo at sa unang pagkakataon ay nakita ko si tatay na pinagsilbihan ng aking mga kapatid. Tila paghahanda na ito sa nalalapit na paglisan ni nanay. Nagpasya si tatay na siya na ang maghahatid sa mga bata. Nang makaalis na sila, ay kinausap ako ni nanay. Kinuha niya naman ang aking kamay at inilagay doon ang isang tela at nang buksan niya, ay nakita ko ang bato na kulay itim. Ayon kay nanay, ibinibigay niya raw ito sa akin. Huwag daw akong mag-alala dahil kikilalanin daw ako ng bertud dahil nasa dugo ko ang lahi ng mangkukulam. Inihabilin niya iyon sa akin bilang proteksyon sa mga masasamang uri ng nilalang. Samantala, nag-aayos ako ng mga nyug sa bakuran at nagtatahi naman si nanay. Tanong dito ng isang pulis. Nang mga oras na yon, Cabarrio, hindi na ako nakasagot at bigla na lamang tumulo ang aking mga luha. Sa mga sandaling iyon ay kitang-kita ko ang paglagay nila ng posas sa mga kamay ng aking ina. Hindi naman pumalag at nagpaubaya na lamang si nanay sa mga pangyayari. Lumapit ako sa kanya at niyakap ng mahigpit habang umiiyak. Napaiyak na rin si nanay at hinabili niya na alagaan ko daw ng mabuti ang aking mga kapatid. Nang may sakay na si nanay, ay akmang dumating naman itong si tatay. Wala na itong nagawa kundi tingnan na lamang sa mga poder ng otoridad itong si nanay. Ang kilalanin lamang ng batas ay ang nagawang krimen ng aking ina. Pero hindi ang tunay na dahilan nito. Habang buhay ang sentensya ng aking nanay sa kulungan. Ngunit makalipas ang maraming taon, ay nabalitaan na lang namin na pumanaw na ang aming ina. Nagwakas na rin ang paghihirap ng aking nanay. Ngunit alam ko na mapayapa siyang pumanaw dahil sa pagtanggap niya ng buong loob sa kaparusahan ng kanyang mga naging kasalanan. Ang kwento ni Jude ay nagpapaalala sa atin sa walang kapantay na pagmamahal ng ating mga ina. Handang ialay ng isang ina ang kanyang buhay para sa kanyang anak, kahit pa ang kapalit nito ay ang kanilang buhay. Sana nagbigay aral ito na mas mahalin pa natin ang ating ina. Kahit pa sila'y nagkamali, hindi tayo magiging buo
kapag wala ang ating mga magulang. Nag-iisa lamang ang ating ina, mga kabaryo. Kaya habang nariyan pa sila sa ating tabi, ay iparamdam natin na mahal natin sila. Dahil walang makapagsabi kung hanggang kailan lang sila ipapairam sa atin ng may likha. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento ni Jude. Naway merong kayong napulot na aral at leksyon sa kwentong inilahad natin ngayon. Maraming salamat. Okay, so yun. Salamat sa mga umabot ulit dito, no? Komento ko sa kwento natin ngayon. Grabe. Pansin nyo naman medyo malumanay yung boses ko ngayon, mga kabaryo, no? Hindi pa kasi okay yung boses natin. Kailangan natin mag-voice rest, pero eto, nirecord ko pa rin to kasi grabe tong kwentong to. Yun, okay lang yun. Pero dito tayo sa kwento. Grabe, no? Talagang nakakaiyak yung kwento natin ngayong araw. Maraming naging revelasyon, pero nung bandang dulo, dun ko na na-realize na tama nga naman na talagang walang makakapantay sa pagmamahal ng isang ina. Diba? Nakita nyo naman, hindi naman porket masamang tao, ay hindi porket masamang gawain yung alam ng isang tao, masama na siya habang buhay, diba? Nataon lang na pagiging mangkukulam yung naging, kumbaga yung naging hanay ni Marta, no? Wala namang kinalaman dito na mangkukulam siya na kesyo bayaran. Siguro nung mga una, talagang hindi maganda yung ginagawa niya, lalo pat bayarang mangkukulam. Pero in the end naman, mas gusto niyang magbago, no? Yun nga lang, kasi nakaharap niya din tong si Norman na alam natin na malakas na mambabarang din. Nung una sa kwarto, akala kong ginagawa nung nanay ni Jude ang kinukulam yung tatay niya, pero hindi pala. Kumbaga rebuelta yung ginagawa, no? Grabe. Grabe tong kwentong to, kabaryo. Napakaganda, very inspiring, kumbaga. Talagang habang binibigas ko to, may isip nyo yung mga magulang natin. Kayo rin siguro ganun. Lalo na yung nag-iisang nanay natin, di ba? Grabe. Saka alam niyo naman yung lakas nung bertud ng sinaunang mangkukulam. Wala na tayong dapat pagtalunan pag-usaping bertud ng sinaunang mangkukulam. Diba? Kung ihahanay siya sa kanan, sinabi na rin, bertud ng sinukuan. Diba? Grabe, napakalakas. Yun nga lang, sinabi naman ni Juna, hawak niya yung bertud, pero hanggang ngayon, hindi naman niya ginamit o hindi niya ginawa yung pangungulam, no? Ang plano niya nga, siguro sa kanya niya natatapusin yung pagsasalin lahi nung bertud, no? Tama ba yung term yon? So yon. Nawiwili daw siyang nakikinig kasi yung ibang kwento raw dito parang karanasan niya, no? Marami din daw siyang karanasan, pero ito kasi yung hindi niya makalimutan at bilang pagtanaw ng pagmamahal sa kanyang ina, gusto niyang mailahad dito yung kwento. So yon. Sa ngayon, matandaan na tong si Jude, pero hindi naman ganun matanda. Saka, yun, wala. Namatay rin yung nanay niya, si Marta. Tapos, yung dalawang kapatid niya, naging okay naman daw yung buhay. Meron na silang pamilya pare-parehas. Nalaman din daw nung kapatid, pero yung bertud hindi na nalaman kung nasa kanya. So, yun. So, yun lang naman. Hanggang dito na lang muna yung kwento natin. Tapos, yung shoutout ko siguro sa inyo, mga next upload na kasi medyo hindi pa okay yung boses natin. So, yun. Muli, kausapin nyo ako sa Facebook page natin, Kwentong Baryo Official yan. Sa mga may gamit na nasa akin pa rin hanggang ngayon, yung mga nilimusan, pahintay lang po mamaya. I-deliver na natin lahat, no? Sobrang delay yung nangyari. Alam ko na unawaan nyo. Pasensya na ulit. Muli, ayun, salamat mula sa amin ni Tito Proy, no? Salamat sa inyo. Kwentong Kalakbay, supportahan nyo rin po. Malapit na po kaming maglabag ng mga
stories dyan. Inaayos lang po namin mula sa mga sender. Tapos, alam niyo naman yung channel kung isa, kwento ni Kabaryo yon. Sorry, pansin nyo, di ba? Medyo masakit talaga pag nagsasalita kaya iba yung boses natin. Pero yun, salamat pa rin. Paano? Hanggang dito na lang muna mga Kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.